Okay guys, so we are on the way to Macau. We're gonna go to Causeway Bay Station muna. Tapos pupunta kami sa Shenyuan Station. And then from there, maglalakad na kami going to the Macau Ferry Station din ba yun tawag doon? Yes, basta doon. So, I think hindi naman kami malilate kasi it's currently 6:05 and 7:30 naman yung time namin sa boat or sa ferry. Found it! Okay. Turbojet. Pwede ba dito? Oh. To Macau. Okay. Okay, so apparently, dapat kapag look dun ka pumunta. So, we are gonna go there now. So, as you can see, kapag nakita nyo tong sign na to, itong sign na yan, that means you're on the right path. Gaganyan ka. Kapag Klook yung kinuha mo I'm not sure kung sinabi niya Klook yung nandito or Turbojet yung nandito. Kasi kanina may Turbojet sign din naman doon sa side na yun. But anyway, andito na kami and madami nang nasa line. Actually, konti lang naman to. But yun, we haven't eaten. Doon na lang kami sa Macau kakain. We got it. Okay. More walking. Hi guys! So, andito na kami sa Rome. Charot! Andito na kami sa Fisherman's Wharf. Okay. And ang ganda ng mga structure dito. Pwede daw kami dito mag-picture-picture for like 10 minutes. Ayan. As you can see. Beautiful! So, ito yung first stop namin dito sa Macau. Ano lang kami? Half day lang dito eh. Like 6 hours lang. Pwede dyan. I see a nice IG spot right there. BRB. So next stop, we are gonna go to the Lady Buddha for a picture taking lang. After ng Lady Buddha, kakain na kami. Oh, so this is the Lady Buddha. Guys, ang laki. Look. Parang siyang Statue of Liberty. Wait, ayan. Yan na. Okay, time for pictures. BRB! Done. Time to eat. Oh my god, dinala kami dito. This is one of the best daw na pinupuntahan ng mga locals dito sa Macau. Okay. So this is my first meal. Actually, our first meal of the day. Coke, syempre di mawawala yan. And I also got a bottled water. And I didn't get the name of this restaurant. Videohan ko na lang sa labas. Pero ito nga daw yung best. Tingnan natin. Okay guys, alam nyo ba? So, di ba nag-book ako ng papunta dito sa Macau, pero hindi ako nag-book ng tour. So, nung pagdating namin dun sa airport, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Like, ano ba yung mga places na pupuntahan dito? Yung mga nakikita ko sa mga ibang vlogs, parang nakakat-cut na. So, syempre, as hindi ko pa alam dito, hindi rin ako nag-search. Inisip ko pagbaba ng, ng ferry, andun na lahat. Eh, parang ano pala to? May immigration pa, ganyan. So, kasalanan ko yon as a bobo. So, ang ginawa namin, nung una ayaw pa namin yung mga nag-aalok ng mga city tour. Pero, inisip namin, okay, you know what? Gutom na tayo. Wala naman din tayo mapupuntahan kung hindi tayo mag-city tour dito. So, might as well. And that's the story on how we ended up here in this Alphard na ito si Mr. Sam. Yan. So, siya yung naging private tour namin for today. Tinanong namin kung ito yung fastest tour niya. Sabi niya, yes. Tapos tawa-tawa siya. Kasi 3:45 dapat nandun kami ulit sa ferry. Ayun. Ewan ko ba, masyado bang maiksi yung papunta ko dito sa Macau? Sabi naman ni Mr. Sam is, kaya naman yan. Nakakain pa nga kami ngayon eh. And then, I think ngayon we are on the way to sa church na kami pupunta. And then, makakarating din kami dun sa Parisian.
area, which is in another island pala. I didn't know that. We're gonna be exploring Macau the whole day, and yeah. Oh my god, so ito palang street na to is 70 years old na. Tapos, dito daw nag-race yung mga F3, yung F3 car racing, ganun. Hindi kasi ako fan ng mga car racing. Pero yun, it's a good fact. So another fun fact, kung hindi kayo naka-private car papunta dun sa church, dito kayo maglalakad kasi hindi pwede dun yung mga big bus. So kunyari, nasa mga tour kayo, big tours, city tours, hanggang doon pa yung bus nyo. So that's 20 minutes walk pa. Ang init-init. So kapag naka-private car kayo, pwede kayong pumasok doon sa taas. So now we are on the way to the church. Ito yung church. Natitingnan daw namin yung mas maganda daw yung ano. Okay, so dito yung church. You can just pray there. Pero pwede mo rin namang tingnan yung beautiful view dito sa taas. Yan. Okay. So now to our next destination. That's China. So, 30 to 40 years ago daw, nung medyo mahirap pa daw yung China, yung tubig na yan, siniswim ng mga Chinese para pumunta dito sa Macau. Eh ngayon, mayaman na daw yung mga taga-China. Wala na nagsiswimming. Guys, we made it to Paris! Charot, nasa Macau pa rin kami. Pero, ang ganda, hindi ko pa nakikita yung actual Eiffel Tower. Pero, this is me manifesting na pupunta ako dyan soon. I wanna see the real Eiffel Tower. Gusto kong umawra doon. Sana. But yon, for now, masaya na ako dito muna sa may Macau. And papasok kami dyan. And I think we can go doon. Dyan sa area na yan. But yeah. Woo! Ang init sa Macau. Ang init. Hello guys! Okay, update. Nandito naman kami sa McKinley, Taguig. Charot. Meron din kasi parang ganun, oh. As you can see, oh, di ba parang nasa ano lang tayo, Taguig, McKinley, Venice Mall, ganun. Pero ito yung tinatawag nilang Venetian, and then may mga gondola dito, mga ganyan. Pero hindi kami makaka-ride nun kasi today is a public holiday. So even if meron kaming Klook Pass or like Klook voucher, hindi rin namin magagamit just for today because it's a public holiday. So, ayun, sayang. Pero let me just give you a tour kung anong makikita ko dito. Oh, ang ganda. Okay, I think this is a nice photo spot. BRB ulit for my photos. Tingnan niyo yung pila. Ito yung gusto kong itry, pero wala na kaming time kasi 2:15 kailangan nandun na kami sa may terminal. Pero hindi pa yan ha, kasi may paikot pa yan, hanggang dun pa yan yung line. If only we had all the time in the world, pipila kami dito. So, by the way guys, sa Klook, naglagay ako ng 3:45 yung pabalik namin ng Hong Kong. Pero, kung mas maaga ka and marami pa namang slots, pwede mong tanungin sila kung pwedeng i-advance. So, kung ano yung next available schedule, let's say 2:30, ganyan, nandito ka na, pero 3:45 pa yung nilagay mo sa schedule, tapos madami pang slots for 2:30, pwede nyo yun i-request. So, yun yung ginagawa namin ngayon. So guys, ngayon nandito naman kami sa Cup Noodles Museum and magsa-start yung workshop namin by 6 p.m. So, we still have 30 minutes para mag-roam around dito sa exhibition area nila and take pictures. Pero I think dun sa loob yung workshop. So, over here, ito yung exhibition area nila. Yan. There's a big
cup noodles dito. Wait, uupo ako dyan. Okay, another picture spot, BRB. Okay, so, kinostomize na namin. This is mine, and this is Ken's. Ito yung mga pinili kong ingredients, and then ito yung sa kanya. Anong gagawin mo sa'yo? Nahangit on the wall. Hindi mo kakainin? Yep. Well, smart naman kasi pwede ka naman bumili ng mga cup noodles dito. Pero ito, customized. Naka-sealed naman siya. Ayun. Sentimental ka pala. For dinner, inisip namin, treat yourself. Medyo mahal to. This is like 238 Hong Kong dollars per person, which is roughly around 2,000 pesos. Medyo mahal, pero we really wanted to try this nung isang gabi pa. So far naman, tinikman ko tong soup nila. Masarap siya. Okay, and now, I will try the beef and the pork and everything else kasi gutom na kami. So, doon sa area na yon, meron doon parang buffet. So, ito, kumuha na ng konting mga food doon. Yan na si Ken and we are gonna eat.